Magandang umaga sa inyo mga buddy. Gamitin natin itong video na to na kung saan ako ay katatapos nga lang magpahinga din sa may parte ng kinalaglagan mataas na kahoy. At ito yung ating inikot noong tayo ay nagtaal Lake Loop. So gamitin natin itong video na to para pag-usapan yung viral at trending na balita na nangyari. Yung insidente na nangyari dyan sa Marilaki Highway na kung saan ay talamak at talagang dinadagsa ng mga kamote rider. Hindi ko naman nilalahat mga buddy yung mga pumupunta dyan, pero kadalasang napapanood natin ay ang mga kamote rider na nagpapayabangan, nakikipagkarera sa mga ordinaryong motorista, sa mga dumadaan dyan, at kung ano-ano ang ginagawa. So yun nangyaring insidente no isang araw na kung saan ay involve ang isang rider na nagbablog din at isa pa ring rider na kung saan ay nakuhanan ng video na sila ay nagkagit-gitan habang yung isa ay nagsusuperman. So napag-alaman natin at ito ay laman na rin ng balita na kung saan yung isang rider na sinasabi ko ay sinawing palad dahil sa napakalakas na impact. So maraming nadamay, may mga motor na nabangga doon sa gilid dahil itong lokasyon ng lugar na ito ay kurbada. Ito lang yung aking reaction mga buddy bilang isang rider at alam ko mag-a-agree yung mga legit na rider. Kapag sinabi kong mga legit na rider, ito yung mga rider na alam ang traffic rules, bumibiyahe ng may lisensya, naka-helmet, naka-protective gear, at hindi basta-basta mga kamote rider. Pag sinabing mga kamote, mga delinquenteng rider to mga buddy. Nakikipagkarera sa kalsada, walang helmet, nakatsinelas, at minsan wala pang lisensya, pati yung motor nila wala pa ring rehistro. Yan ang mga kamote rider. Hindi marunong sumunod sa traffic rules, hindi marunong rumispeto sa kapwa motorista, basta na lamang magpatakbo ng kanilang mga motor. So anong nangyari? Di ito nga, sinawing palad, itong tinatawag nila sa Facebook page na si Motopush. Magre-react lang ako kasi may mga kapwa din rider sila na nandoon na tinatawag na idol o master. Pero bakit nyo tatawagin na ganito ang mga tao? Ano yon, para sabihin na hinahangaan ninyo yung mga ginagawa niyang kalokohan? Yung ginagawa niyang kayabangan? Nag-ala Superman. Ayun, anong nangyari? Di lumipad na nga ng tuluyan. Ang masakit nito, sinawing palad siya, naiwan ngayon ang responsibilidad doon sa isang rider na nakagit-gita niya. At siya na yung sasagot doon sa mga naging damage sa tao man at saka doon man sa mga motor na nasa gilid. Kung kayo naman ay mga meron lamang o mga nagtatatambay lang din sa Marilaki, baka naman pwede na iwasan din nyo yung mga lugar na kung saan ay alanganin. Huwag kayong pumarada dyan, kaya nadadamay na rin yung mga ibang kababayan natin kasi nga alam nila na kurbada doon sila pupwesto. Kahit pasabihin na nakatigil na sila doon, kagaya nun, walang kaalam-alam na mangyayari yung trahedya na yon, di ba? O ano nangyari, may mga ilang naging wounded doon sa mga nakatambay lamang ng mga riders. At para naman doon sa isang nakagit-gitan noong sinawing palad na rider na si Motopush nga. So ano na ngayon ang gagawin mo? Sa'yo atang yung responsibilidad na iniwan nung nakagit-gitan mo. Hindi natin alam kung kakilala mo ngayon o dun mo lamang nakita o dun mo lamang na kilala sa Marilaki, dun sa kalsada na yan. Kaya pinaka the best mga buddy, kung kayo ay mga rider, please huwag kayong maging kamote. Marami tayong nababalitaan ng mga rider, mga motovlogger na kung saan ay sinasawing palad. Nagkakaroon ng insidente na sila ay na-involve sa mga ganitong klase na gawain, mabibilis magpatakbo ang kinukuha agad nung nasa itaas. Huwag kayong pumayag na maging kwento na lang kayo. At saka iiwanan ninyo yung mga pamilya ninyo ng walang-wala.
kagaya noong namatay na yon. Hindi natin alam kung yun ay pamilyado, pero dahil sa siya ay hindi maingat at nagyayabang sa kanyang pagbumotor, anong napala niya? Isa na lamang siyang kwento. Kaya sana maging aral to sa inyo.